nagbabalik na naman tayo dito sa ating Converge content mga tropa. Marami pa ring nagtatanong sa akin kung kailan mapuputulan dyan sa inyong mga Converge internet. At eto na naman another question na manggagaling kay Rachel. Sabi niya dito, what if daw kung yung due date niya ay sa 20, makakapagbayad daw siya sa katapusan pa? Mawawala po ba daw agad-agad yung internet connection niya kung hindi agad makakabayad sa due date? Napakarami ko ng content na mga post tungkol dito sa mga due date natin at hindi nyo pa rin natatandaan or sabihin na natin baka hindi nyo pa rin napapanood, and gagawan ko ulit ng video. So sa mga nakaka-experience, minsan isang buwan pa lang at napuputulan na, depende, case to case basis kasi yung mga nangyayari. At again, bago natin simulan or sagutin yung question nung tropa natin na nag-comment dyan, si Rachel, kung sino man yan, eto ha, hindi ako connected sa kahit na anong internet service provider. I-share ko lang yung mga nai-experience ko. At eto, simulan na nga natin. Dati mga tropa, na-experience ko rin na isang buwan pa lang naputulan na kagad ako ng internet natin. Pero bago yon, ilang beses na akong hindi nakakapagbayad sa internet. Pero bago ko ikwento yon, eto yung pinaka na experience ko at alam ko sa Converge, kasi dati tinanong ko sa kanila to mismo sa customer service nila kung kailan mapuputulan. So may makikita kayo dito sa screen natin na mga kalendaryo. Eto yan. So merong July, August at September. Etong senaryo na to, eto ay nangyayari talaga sa akin. Sa Converge internet ko, nagkakaroon ako ng bagong bill every 6 ng unang month. Eto, buburahin ko yung 6. Eto yan ha, yung 6. So, gawin na lang natin, bilugan na lang natin. Ayan. Every 6 ng month, nagkakaroon ako ng bagong bill. So, halimbawa, eto na yung bill ko ng July na yan. Kailangan mabayaran ko yan sa katapusan ng 31. Ayan yung pinaka due date ko. Kumbaga hindi ko pa nagagamit, yung pinaka babayaran ko sa ngayon, meron na agad siyang due date sa 31. Ganyan yung nangyayari sa akin. And kapag hindi ako nagbayad niyan, let's say sabihin natin makakapagbayad pa ako niyan dito sa August 7. Kasi halimbawa, ito pa lang yung sweldo ko mga tropa, no? Ang mangyayari, magkakaroon kayo ng dobling bill. So, let's say na yung bill ninyo 1.5, magkakaroon ng another 1.5 dun sa pinaka-bill ninyo, dun sa pinaka-papel. So, 3,000. Pero ang gagawin nyo doon, binayaran nyo na yung isa na lang yung pinaka-utang ninyo kasi nakapag-print na yung Converge ng pinaka-papel nila bago ka pa magbayad. Kumbaga, inabutan ka na ng due date at lumagpas ka na sa printing period nila or sa generating period ng panibagong bill. Pero hindi ka pa mapuputulan yan mga tropa ko. Sa experience ko, hindi ka pa mapuputulan. So let's say na hindi mo binayaran yung due date mo ng 31 and hindi mo rin binayaran yung due date mo nung another 31 ulit ng month. So ibig sabihin, dalawa na yung pinakautang mo. Tapos gusto mong bayaran yan sa katapusan pa ulit dito sa September. Ayan, eto nakikita nyo to. Ayan o, dito nyo pa siya mababayaran. Ang mangyayari niyan mga tropa, mapuputulan ka na kapag dumating na yung yung 6. Kasi nakakatatlo ka ng bill. Diyan ka na mapuputulan yan mga tropa. Dapat ang gagawin ninyo, hindi kayo nagpapatatlo. So 1, 2, 3. Eto, okay lang kayo dito na hindi magbayad ng una. And dito sa pangalawa, okay lang din. Ayan. And kapag ka dumating na yung pangatlong bill, dyan na kayo mapuputulan dito sa September kasi 3 bill na yung meron kayo. So sana nagigets nyo, no? So ang gagawin nyo, bago dumating yung pangatlong bill, bayaran nyo na yung isang bill. Eto. Para 2 bill yung maiiwan ulit. Etong dalawa. Ayan. Ganyan yung ginagawa ko dati. Pero once na maputulan kayo mga tropa,
dahil nga doon sa pangatlong bill, hindi kayo nakapagbayad na, bali 3 buwan na kayong hindi nagbayad, doon na talaga. Kung masettle nyo man yon, mabayaran nyo yung 3 bill na yan, ang mangyayari, every month na kayo na babantayan yan ni Converge. Na experience ko yan, monthly na ako binabantayan dati, napuputulan na ako. So ulitin natin, no? So eto ulit, may bagong bill. So kung sabihin natin due date mo 31, dito ka pa makakapagbayad, sabihin natin let's say na 7, mapuputulan ka na. Kung meron ka ng parang pinaka-schedule or yung pinaka-detailed sa kanila na naputulan ka na ng 3 buwan. Ganun yung nangyari sa akin. Pero nung tinutuloy-tuloy ko na monthly ulit ako nagbabayad, nakakapag ulit-ulit ako ng payment. So pwede na ulit ako mag-iwan ng 1, 2, 3, pero hindi ko na pinapaabot ng 3. Yung 2 na lang ang aking tinitira, no? So hindi na ako nag-i-stay ng 3 utang kasi monthly ka na ulit magbabayad nun. Medyo nagihigpit sila kung medyo nagkaroon ka ng pinaka-record. So kung first time ka pa lang naman na papalya dun sa pinaka-due date nila, safe pa yan. So kung ikaw na nag-comment kung due date mo 20 August 20, tapos sa katapusan ka pa magbabayad, safe pa yan kasi wala ka pang record na napuputulan na nagkaroon ka ng 3 utang. Sa akin kasi ganun, nagka-3 utang ako, tapos binayaran ko yung 3 months and sinubukan ko ulit na mag-stay ng 1 month, pinutulan na kaagad ako, wala na kaagad akong internet. Pero nung tinuloy-tuloy ko na ulit na monthly na ako nagbabayad, bumalik yung record ko, gumanda ulit yung record ko. Hanggang sa ngayon, okay na ulit yung record ko. Basta wag lang kayo magkaka-record ng naputulan kayo at paulit-ulit kayong napuputulan. Baka ang mangyari niyan, kung paulit-ulit kayong napuputulan at ang tagal ninyong isettle yung pinaka-account ninyo, baka ibigay na sa iba yung pinaka-slot ninyo mga tropa dyan sa inyo na internet, 'di ba? Ganun yung nangyayari sa mga ibang nagtatanong dyan kung bakit nawawala yung internet nila tapos gusto na nilang isettle, yun pala close na yung account nila. Sana naintindihan niyo yung paliwanag ko na yun mga tropa, no? Pero kung hindi pa rin, comment down lang ulit sa mga katanungan nyo. And etong mga sinashare ko sa inyo, base lang to sa experience ko. Kaya wag na wag kayong magpapatatlo ng utang. Yung mga 2, okay pa yan. Basta isettle nyo ng isettle. Wag lang aabot sa pangatlo. So, dito na natin tapusin yung content natin. Like, share, and subscribe. Bye! Purchase your tracks today. Chill lang, relax, ngiti.